Sa likod ko po, bigla niya po ako sinungtok sa likuran. Akala ko noong time na yon, katapusan ko na. Matagal po bago po may pulis na dumating. Ginuhanan ba kayo ng statement sa presinto? Bali, pinasulat lang po kami doon kung anong nangyari. Anak ng tipaklong, sinong pulis na to sa presinto? Hindi naman tama siguro. Dapat nag-iimbestiga na. Dapat may testigo. Sinong una? Hindi yung pinasusulat kayo. Gusto ko po kasi mapagbayaran po ni tatay yung ginawa niya. Sabihin mo, nanggaling ako kay Mr. Ben Tulfo. Parang sa ganun, hudyat na yan, hindi na gusto si Bitag, yung nag-iisang Tulfo sa media. Rush hour. Lahat nagmamadali at gusto nang makauwi. Iba't ibang ingay ang maririnig at makikita sa kalsada. Mga sasakyang nag-uunahan sa lansangan. Ang mga empleyado naglalabasan sa kani-kanilang mga opisina. Pagod sa trabaho. May halong gutom pa ang mga tao. Ngunit bago makauwi, mahaba at siksikang pila muna ang kanilang haharapin. Nakaka-relate ka ba? Ganito ang nangyari kay Epi Nano, isang housekeeping clerk sa Angeles City habang papauwi mula sa trabaho. Bandang alas 4 ng hapon nitong Sabado, habang nakapila sa terminal ng jeep na biyaheng Jouville, Angeles, Pampanga. Nakasabay raw niya sa pila ang kanyang kapitbahay na si Chris at napatigil para makipagkwentuhan. At nagulat siya nang bigla siyang batukan ng isang lalaki. Akala niya po kasi is nag-o-overtake ako sa pila, pero ang totoo po is kinakausap ko lang po yung kaibigan ko kasi po nabalitaan pa nga po nila na nakarnap ang tricycle ko. Pinagbintangan daw si Epi na sumisingit sa pila. Ang insidente, nakuna ng kapwa pasahero na nakapila. Akala ko nga po mamamatay na ako nung time na yun kasi yung leeg ko po talaga yung sobrang talagang napilipit. Kaya ngayon ilang araw na akong halos di nakakatulog, sir. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Sa linyang telepono, Epi, magandang hapon sa'yo. Ay, good afternoon po, Sir Ben Tulfo. Ay, kumusta ka naman? Ay, eto po, nasa trabaho na po ulit. Medyo okay naman po. Okay, tinitingnan ko nga mukha mo kung may mga pasa ka ba, black eye, kasi talagang galing ka sa Rambulan. Nakala ko UFC yung pinanonood ko eh. Okay? Medyo hindi naman po ako totaling na nasuntok lang po ako ng 2 beses dito. Ay, napansin ko nga. Namagala po dito. Bakit hindi mo siya binigwasan sa tagiliran? Ayoko po kasi, sir, na patulan si tatay. Kasi po nung time na yan, nahampas ko po siya ng gulod. Iniiwasan ko po kasi, Sir Bentol po, na magkaroon po ako ng mga ganyang issue sa ngayon kasi nagpaplano po ako na mag-abroad, yung makasakit po ako ng tao, gano'n, lalo na syempre yung trabaho ko po, ayoko pong ma-involve sa mga ganyang gulo-gulo, sir. Oo, kasi una, papasok sa NBI record, may police record ka dyan, ganito. Oo nga po. Ikaw ba nagpadala ng picture na to or may netizen na nagpadala nito? Bali, ako po yung nagpadala niyan kasi aksidente po kasi na yung anak ng purok namin is nakapag-video po pala nung nangyari. Pasalamat na lang po ako. So, okay. Tinignan ko po yung pangyayari. Bali, yung video na po yan, sir. Huli na po yan. Okay. Wala pa po yung unang hinedlock niya ako, tapos inedlock niya ako na inipit dun sa handrail. Dun po ako nasaktan ng sobra, sir. Kaya naiiyak ako kasi akala ko nung time na yun, katapusan ko na. Alam niyo po, naisip ko po yung anak ko that time kasi yung leeg ko po talaga, kulang na lang talaga po yung buto ko sa leeg kasi yung paghigpit niya po ng ganyan sa handrail nung nabakal, talagang naano po yung tagiliran ko, sir. Sobra. Napansin ko lang, Epi, parang wala masyadong umawat, parang nakatingin lang sila, yung iba busy kumuha ng video. Kasi po yung pong time na yan, huli na nga po yung video na yan. Nung una po, marami pong umaawat sa amin, sir. Okay. Bali, pinapalayo po, nung hinedlock ako ni tatay, isang beses, inaawat po kami,
Kaso si tatay po talaga agresibo. So, ako naman po, pinipilit na kumawala. Tapos po, ang nangyari po, nung pangalawang headlock niya sa akin, doon po ako nasaktan. Hindi ko po siya pinapakawalan, sir, noon. Kahit na nasasaktan ako kasi ang katwiran ko, yung ginawa niya, hindi makatarungan para sa walang ginawa. Buti sana ko yung sinasabi niya is totoo. Paano, sige, Epi, ganito, ano? Paano nauwi sa ganyang rambulan? O ito yung sigalot na parang naging physical na hindi na okay lang sana kung maghihiyawan kayo. Sinong unang nanakit? Ikaw or siya? Si tatay po. Baka naman si tatay may alta presyon problema, baka high blood to, hindi kaya? Hindi ko po alam kasi, sir, kasi nung time po na yon, nung bago nangyari yan, bali pa uwi po kasi ako noon. May nakita po kasi akong kaibigan na nakapila doon po sa may unahan. Bali, unahan ni tatay. Tinawag po kasi ako ni Ate Chris. Kasi nga po, nawala po kasi yung tricycle ko, sir, nakarnap. Kaya nagtanong po siya sa akin regarding doon sa ano ko na yon. Ngayon habang po nagkukwentuhan kami, yung po si tatay po salita ng salita. Pero ako po, hindi naman po ako nakalinya doon sa pilahan. Kumbaga, nasa tabi po ako nung kapitbahay namin. Hindi naman po ako totaling yung nandun sa linya nung pila. Tapos po si tatay salina ng salita sa amin. Ngayon, hinarap ko po si tatay. Sabi ko, tay, ano po yung kinagagalit nyo? Hindi naman po ako nag-overtake dito. Sabi ko, nakikita nyo po, kausap ko po yung kaibigan ko. Kasi po yung tricycle ko, nakarnap nung Wednesday. Okay. Kung ano-ano na po yung pinagsasabi niya po, sir. Hindi mo siya kilala? Hindi po. Alright, doon lang Hindi kayo po sa talaga. nagkainitan sa pilahan. Opo. Alright, so Doon lang po. mga anong oras nangyari to? Pasado 5 ng hapon, pauwian na, medyo ano? Mga 6 siguro, sir. Alas Mga 6 6, na. mga 5:45, 6, Okay. ganun po. Saan ka galing noon, Epi? Sa trabaho po, sir. Ikaw ba'y pagod na rin dahil pauwi ka na? Opo. May halong... Lalo na solo post po ako sa tower namin eh. Wala po yung kasama ko, so pagod po talaga ako ng sobra dyan. Feel bad pa ako kasi hindi pa ako nakamove on doon sa nakanap kong tricycle. Okay. Nahihirapan ako. Sige, ganito. Nakita ko na yung sinasabi mo. Ano? Bakit nag-freak out si tatay at bakit sinaktan ka niya agad? Hindi ko maintindihan. May nagawa ka ba? May nakaganti ka ba? Kasi Hindi ito, po. ano? Base po sa kwento niya, papalitawin niya po na pinagmumura ko daw po siya. Pero yung totoong pong nangyari dyan, bali nung sinabi ko po, magalit kayo tay. Kung nakita niyo kung sumakay na or pasakay, doon kayo magalit. Hindi, kanya, mapanlamang ka. Doon ka, sabi niya sa akin. Ngayon, tumalikod po ako kasi sabi ni Ate Chris sa akin, sige na doon ka na para wala na. Pagtalikod ko po, bigla niya po ako sinungtok sa likuran. Doon na po nangyari yung Alright. ano So, na yun po na yan. Sige. May pulis ba na dumating? May barangay ba? May nakialam ba? May umawat? May umawat pong mga nandoon. Ang gusto nilang mangyari kasi, sir, ng time na yan, is basta na lang umalis si tatay. Inaawat po kami. Ako po talaga, pinipigilan ko po si tatay na umalis kasi nga po, gusto ko mag-ano po kami sa pulis kasi sobrang nga po ako nasaktan. Okay. Ngayon, matagal po bago po may pulis na dumating. Nadala ba kayo sa pulis, sa traffic enforcer? Nadala ba kayo doon? May nakialam ba sa barangay man lang? Bali po nung time na yon si sir, yung traffic enforcer, yun nga po tumawag po ng backup sa police station 1. May dumating? Wala pong dumarating. So, walang pulis na dumating? Wala. Sa akin ka nagsusumbong, hindi naka-blatter to? Bali po, hinatid po kami, may kagawad po na dumating doon. Nandoon po siya, parang nagta-tricycle yung kagawad po doon. Ngayon, siya na po yung nagatid sa amin sa police station 1. Pag sinabi mong sa amin, kasama si tatay? Opo. Alright, so dalawa Sinama kayo. po si tatay. Nung Opo, kasama na si opo. tatay, kalmado na ba siya? Nang mahinahon na siya? Nung medyo nakasakay na, mayroon ng nakialam na may barangay na, dinadala ka sa presinto? Bali po nung time na yun, sir, okay na po si tatay. Bali, syempre ako nasaktan na ng sobra, siya hindi naman talaga. Yun nga po, kinausap po kami kung anong nangyari. Doon po, kinwento po namin sa pulis. Ayun, yun nga po yung ine-explain sa amin ni Madam, yung pong pulis na nandoon na kumbaga parang sa proseso, due process, kailangan pa medico-legal. Tapos kinuha po yung ID namin. Yun nga lang ho, medyo syempre nasaktan ako, tas babae pa ako. Parang pumabor kay tatay pa parang
Okay. Kasi magaling magsinungaling si tatay. Ano bang magagawa ko sa'yo? Gusto ko po kasi mapagbayaran po ni tatay yung ginawa niya kasi kung tawad-tawad, usap-usap lang, baka po kasi maulit na naman sa iba. Kasi ganyan po, makalusot po siya. Kung sasabihin ko sa'yo, nagkaroon ka ng anxiety. Opo. Nagkaroon ka na trauma dyan sa nangyari, anxiety, sleepless night. Sa tuwing naalaala mo, aburido ka, alam ko na intindihan ko yung sinasabi mo. Kung gagamitin natin etong video na to as ebidensya at nagpa-medical legal ka, kung anuman ang trauma, kung anumang nakikita dyan sa resulta ng iyong medical, pwede mong gamitin yan. Pwede ka magsampa ng kaso kasi kompleto. Kinuhanan ba kayo ng statement sa presinto? Bali, pinasulat lang po kami doon kung anong nangyari. Anak ng tipaklong. Sinong pulis na to sa presinto? Bunyeta naman to. Hindi naman tama siguro. Dapat mag-iimbestiga. Dapat may testigo. Sinong una? Hindi yung pinasusulat kayo. Ano to? Tawagan mo nga. Buisit ako rito. Station 1, good afternoon. Hi, Station 1. Good afternoon. Si Ben Tulfo po, ma'am, sa Pambansang Sumbungan. Yes, sir. Ma'am, sino pong kausap natin, ma'am? Non-uniform personnel po. Non-uniform personnel. Yes, sir. Pwede ho ba tayo makausap po ng isang puliso dyan sa inyo? Parang lumalabas ata, ma'am, ganito na lang, no? Si Crizel De Leon, Corporal. Ay, wala po siya sa ngayon, sir. Oo nga, kita mo nga naman. Baka pwede tayo makausap kung sino. Anong ginagawa? Pumuputok ba, ma'am? Opo, may mga naka-schedule po na nagpapaputok nga, firing. Okay. Meron ba tayo dyan sa Sargento de Mesa na pwede lang natin tanungin yung proseso? Andiyan pa ba sa telepono? Binaba na. Anak ng tipaklong talaga. Anong klaseng police station to? Epi, anong gusto mo mangyari? Yun nga po, sir. Bali, gusto ko po sanang kung pwede po talaga ako mag-file ng action regarding dito na magkaso kay tatay. Opo. Alright. Opo. Siyempre, pag nag-file ka ng kaso, magsasubmit ka. Kung hindi naman kaya, papakita ka ng medical certificate, gagamitin mo tong video na to kung anong nangyari, kung sinong agresibo dyan. Gusto mo nang baka kumawala, nandyan pa rin siya, sinusuntok ka. Magagamit yan. Alright? Alam mo kasi sa panahon ngayon na usong social media, pag may kaguluhan, walang gustong umawat kasi gusto nila maging content sa kanilang social media. Sa halip na binibitiwan yung telepono, dinodokumento kasi panglaman nila sa kanilang social media para pagkakitaan yung kaguluhan ninyo. Gamitin mo to sa investigasyon. Mag-file ka ng kaso. Okay? Bumalik ka, kung magpa-file ka, magda-direct filing ka kasi kuhanin mo muna ang statement mo sa pulis. Dalhin mo yan, o di kaya bumisita ka, sabihin mo, nanggaling ako kay Mr. Ben Tulfo. Ito po ang sinabi niya sa akin. Ano po ang pangalan ninyo? Para nang sa ganun, ma-report ko. Para sa ganun, hudyat na yan, hindi na gusto si Bitag, yung nag-iisang Tulfo sa media. Hello, good afternoon. Pwede ho makausap si XO, Manuel Biag? Yes po, Idol, speaking po. Oy, sir, ako'y kukuha lang ng information. Nangyari po yan sa downtown ng Angeles City, hindi po sa barangay namin. Okay, sa downtown. Ito pong biktima, rito po sa barangay Pandan, pinagbigay alam sa amin na sabi niya at napunta na po ng Police Station 1. Sa PNP. Okay. So, wala pong pagkakakilanlan doon po sa suspect, doon nga po sa naganap na pananakit sa kanya. So, may nakuha kaming info, base na rin sa initial investigation namin, ay taga sa amin din daw yung suspect. So, bilang public servant po, pinarating namin sa aming punong barangay, pinalocate po dito sa barangay Pandan. Okay. At awa ng Diyos po, nakuha po namin kagad at numalocate na po namin yung suspect. Pinagharap po namin at inalam din po namin yung kabilang panig kung ano po yung punot dulo. Okay. At bahid sa rin po sa kuha namin na impormasyon sa magkabilang panig, ay ito po ay pilahan po ng mga pasahero bago po sumakay sa nag-aantay ng jeep na sasakyan nila sa may terminal po. Okay. Itong biktima, nakita niya yung kakilala niya, nakapila bandang unahan nitong suspect. So, pinapitan, nakikipagkwentuhan. Okay. So, nung nakikipagkwentuhan, sinita po nitong suspect, bakit daw nang aagrabyado siya. Base po yan sa statement nitong biktima.
Kumbaga, dahil sa pila, dahil sa pila. Opo. Ay, katwiran naman po nitong biktima, wag po kayo magalit, tatay, dahil hindi man po kayo inaagawan ng pila o hindi kayo inuunahan, ay lalong hindi kayo inaagrabyado. Nagpupintuan lang kami. At sa punto naman po na yun, Idol, naniniwala ako dahil hindi pa man siya sumakay ng jeep, kaya wala pong naganap na Tama. So, doon po nagkaroon ng komosyon at mayroon pong isang netizen na nakapag-video na nakita nga po na kung paano niya sinaktan. Okay. So, doon po kami na-alarma at naawa dito sa kawawang biktima dahil kahit anong gawin pa po natin, babae pa rin po yun. Tama. So, nung kausap na po namin na Idol dito sa barangay, medyo may pagkahambog pa yung dating itong ganoon. Mahambog. Ang gusto niya raw kausap ay uwi. Sinabi na, winarning ko na nga po sa kanya, sabi ko, ito po kako, yung usapin na to ay dinapit na po kako sa Tulfo Brothers at ito kako, hindi kayo tatantanan at lulitaw yung katotohanan. Ay wala naman daw pong problema. Kaya sabi ko sa kanya, sir, with due respect, yung ginawa niyo ay problema niya. Pinagharap po kayo, hanggat maaari, kung maayos, ayusin natin. Pero po, hindi po namin kayo pinangungunahan. Kung ano po yung right na magkabila, go. So kami po ay namamagitan lamang. Tulungan ho natin itong si Epi kasi sa kabilang linya natin nakikinig naman itong si Epi kaya kami tumawag sa iyo. Kami nagpapasalamat sa mga impormasyon na ibinigay mo, EXO. Maraming salamat din po, Idol. At, wala nga naman. Sana dumami pa ang mga nasa barangay, nakapareho mo. Masyadong detalyado. Nakikita ko kung paano ginampanan ng trabaho. Maraming salamat, Idol. Yung gawain ng pulis, ginawa mo na. Oy, makinig ka. Ilabas mo itong Oscar Hideria. Oscar, makinig ka. Senior citizen ka na, ha? Tatawagan ka namin. Siga ka raw sa barangay. Masyadong malakas daw ang dating mo. Parang 3D, electric fan. Standard. Sobrang lakas ng hangin mo na hambog, pati EXO na yayabangan sa iyo. Abay, magaling ka palang mag-headlock sa mga babae lang. Pero kung sa lalaki, Mariosep, binitbit ka niyan, tinapong ka ng parang ewan. Kung sino man ho ang anak ni Oscar, kung sino nakakilala kay Oscar, sabihin mo si Ben Tulfo, papasok na. Magantay-antay na lang siya, tatawagan namin siya. Alright, Epi, nagbigay na ako ng mensahe, tatawagan namin si Oscar Hideria para makuha ang panig niya. At kung ano man dapat, pakikinggan muna namin siya. Alright? Babalikan ka namin. Sige po. Hindi pa tapos to, ha? Relax ka lang, ha? Okay po. Medyo nakahinga ka na ba? Medyo nabawasan ba yung bigat ng dinadala mong sama ng loob? Opo, kasi po, nakita ko po na pwede po ako mag-file ng kaso kay tatay. Kaya medyo naimasmasan ako kasi medyo nawalan po kasi ako ng Alam ko. Kaya nga nandito ang Pambansang Sumbungan, nagbibigay kami ng linaw at mga bagay na magagawa mo. Hindi ka naman namin papabayaan, ha? Salamat po. Walang anuman. Alright? Ingat, ha? Babalikan ka namin. Okay po. Ito po, nag-iisang Pambansang Sumbungan, #Ipabitag mo.